Hi, Sai! Kumusta? Wow! Bahay mo to? Wow! Wow naman! Ilang kwarto to? Isa lang po sa taas. Wow! Nakakatuwa naman. Tsaga-tsaga lang. Talaga? Si Simon ang panganay na anak ni Ningning. Kwento niya sa akin pagkatapos daw umere ng dokyo tungkol sa kanila, naging tampulan daw siya ng biro ng kanyang mga kaklase. Binuli ka. Na ano ko na, inaasar ako na, ay, ito lang kinakain nyo. Ito lang pala yung hanap buhay ng nanay at tatay mo. Though hindi ko siya kinakahiya. Kasi in fact, prior dun sa pairing nun, sumasama ako kay mama at kay papa. And dumating sa point na sabi ko sa sarili ko na hindi pwedeng habang buhay ganito ako. So I need to step up. I need to, kailangan ko mag-aral na mabuti. And luckily, kilala ka namin. Isa si Simon sa mga unang scholar ng aking munting foundation na Project Malasakit. Kung tutusin, maliit na halaga lang naman ang binibigay namin sa kanya. Pero higit sa pera, ang tiwala sa kanyang pagkatao ang naging susi ng kanyang pagbabago. Since nakapag-college ako, and at the same time naging scholar ako, sabi ko hindi ako pa pwedeng ganito lang. Ginawa ko yung lahat ng best ko, ginawa ko lahat ng mga kaya ko, para hindi ka mapahiya, hindi mapahiya si mama. Kailangan ko ibigay yung best ko, kailangan ko i-prove yung sarili ko na hindi ako nasa payatas ka na ngayon. Di ba? Hindi, ang pangit kasi na, pag nasa payatas ka na, tapos basura pa yung tingin sa'yo ng tao. Noong 2013, nagtapos ng BS Computer Science si Simon. Dahil sa taas ng kanyang mga grado, mabilis siyang nakahanap ng trabaho sa isang malaking mall. Ngayon, account manager na siya sa isang kumpanya. Reality-wise, scavenger, nakapagpatay ng ganitong klaseng bahay. Without your help, hindi ko alam kung nasan ako. Hindi, dahil din yun sa sipag mo. Pero, you triggered that. You triggered that. Kasi kung wala yung help mo, hindi ko rin naman mapafulfill lahat ng pangarap ko. Hindi ko matutupad lahat ng... Pinapaiyak mo ko eh. Sobrang laking blessing kasi talaga. Kasi, hindi naman sa lahat ng documentary mo, meron kang nakukuhang scholar.